Praise God. Today, the message of God for us today is about your calling. Amen. Naniniwala ba ang lahat na ang lahat ay tinawag ng Diyos? Amen. Naniniwala ba ang lahat na ang lahat ay pinili ng Diyos? Amen. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi na sa iyong kanan, God's calling is irrevocable. Amen. Sabihin mo naman sa iyong kaliwa, God's calling is unchangeable. Amen. Sabihin mo sa iyong sarili, God's calling is unbreakable. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Ang panawagan ng Panginoon ay irrevocable. Ibig sabihin, final. Amen. Not able to change. Permanent. Naniniwala ba kayo? Na hindi pwedeng magbago ang salita ng Panginoon? Amen. Hindi pwedeng babawiin. Amen. Kung ang tao, madali niyang bawiin ang sinabi niya, pero ang Diyos, hindi niya pwedeng bawiin ang sinabi niya. Amen. Kaya ang sabi ng, ang panawagan ng Lord sa atin, the calling of God for us is unchangeable. Amen. Cannot be changed. Amen. Hindi na pwedeng mabago at hindi na pwedeng baguhin. Amen. Ang panawagan ng Panginoon sa atin ay unbreakable, lasting, firm, everlasting, durable. Durable ba ang pananampalataya mo sa Panginoon? Amen. Ano ba yan? Plastic o orok? Ano ba yan? Plastic o orokan? Dapat durable, solid. Amen. Not easily broken. Amen. Di nababasag at hindi nasisira. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, amen, tunay ba, amen, ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Naniniwala ba kayo na ang lahat na nandito ngayon ay tinawag ng Panginoon? Amen. Amen. Kaya God's calling is irrevocable, unchangeable, unbreakable. Amen? Dapat ganon, no? Panindigan natin. Unbreakable, so ibig sabihin, hindi ka pwedeng mawala sa church dahil lang sa sinabi ng kapatid. Amen? Praise God. In Romans 11:29, for God's gift and His call are irrevocable. Amen? Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tama ba? At hindi pwedeng kunin ng Panginoon ang kanyang bigay na regalo sa iyo. Amen. God never cancel His purpose in your life. Amen. Tayo lang ang maghilig, mag-cancel sa panawagan ng Panginoon. Amen. Bible study. Pastor, di mo na ako darating ngayon. Cancel muna natin ang Bible study. Amen. Tama po ba? God never cancel His purpose for your life. Amen. Hallelujah. Tama po ba? Paulit-ulit na lang. No, for I know the plans I have for you to prosper you and not to harm you. Amen. Pero konting problema lang, nakalimutan na ang Panginoon. Hindi muna mag-resume ang ating Bible study for 1 month kasi may pinagdadaanan si kapatid. Amen. Tama po ba? Hallelujah. In Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works. Amen. Hallelujah. Which God prepared in advance for us to do. Amen. Kung ano daw tayo ngayon ay gawa ng Diyos. Kung pinagpala ka ngayon, gawa yan ng Diyos. Kung naghirap ka ngayon, gawa yan ng Diyos. Amen? Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Hesukristo, amen? Kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Kaya tupdin natin ang ating mga pangako sa Panginoon. Amen?
Hallelujah. Kung sinabi mo, kung nagko-commit ka sa iyong Bible study, amen? Nung nakilala mo si Lord, excited, "Uy, Pastor, gusto kong magpabukas ng Bible study." Nung may pinagdadaanan ka, cancel mo ng Bible study. Amen? Pero nakalimutan natin, our calling is irrevocable. Our calling is unchangeable. Our calling is unbreakable. Dapat ganon ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Hindi po din natin idahilan na nawalan tayo ng trabaho. Hindi natin pwedeng ipagdahilan. Amen? Hallelujah. Na may pinagdadaanan ka, kaya hindi ka muna lalapit sa Panginoon. Your failure don't erase God's plan. Amen? Amen? Tama po ba? Hindi nabubura. Amen? Hindi pwedeng burahin ang magandang plano ng Panginoon sa'yo. Kahit tayo nabibigo, amen, ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa atin. Kung nasasaktan ka man, ang pagtawag sa'yo ng Panginoon ay magbaka hanggang wakas, mananatili. Irrevocable calling, amen? God don't take back what He gives. Amen? Pero, syempre, yung buhay natin galing sa Kanya, babalik at babalik tayo sa Kanya. Amen? 1 Thessalonians 5:24, "The one who calls you is faithful, and He will do it." Amen? Faithful ba ang Panginoon? Amen. Pag sinabi ng Panginoon na pagpapalain ka niya ngayon, pagpapalain at pagpapalain ka ng Panginoon. Naniniwala kayo doon? Amen! Bakit? Dahil tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya yun. Amen? Hallelujah! Even when we walk through the failure, kasi naman talaga, no? Pag hindi successful, sabihin natin failure. Amen? Tama po ba? Parang hindi masarap mag-hallelujah, praise the Lord. Amen? Kasi failure ako sa aking love life, failure ako sa aking trabaho, failure ako sa aking finances. Amen? Pero alam niyo ba, ang panawag ng Panginoon, it is final, tapos na, at tinapos na niya. Amen? Hallelujah. Bakit sasabihin natin, sigurado natapos na? Bakit hanggang ngayon naghihirap ako ngayon? Bakit hanggang ngayon si kapatid wala siya ngayon? Di ba tinapos na ng Panginoon? No, kapatid, it is your choice. Choice niyo yun, kaya wala siya ngayon dito. Amen po ba? Amen. Dahil choice niyo na nandito kayo ngayon, amen, counted yan sa Panginoon. Amen. Pero ang wala dito, choice nila yon. Amen? Praise God. Kasi ang panawagan ng Panginoon, irrevocable. Anong ibig sabihin? Naka-fix na. Unchangeable, hindi na pwedeng baguhin. At unbreakable, hindi pwedeng masira. Amen? Kaya yung pangako natin sa Panginoon, dapat hindi nasisira. Hindi nasisira ng sitwasyon, hindi nasisira ng sakit at karamdaman, at hindi pwedeng masira. Amen? Dahil may pinagdadaanan ka ngayon. Amen? Kaya sabi dito in Numbers chapter 23 verse 19, God is not a human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Sino dito ang pabago-bago ng isip? Amen? Sasayaw ako bukas. Ay, sorry, hindi ako nakapaglaban ng uniform, hindi na lang ako sasayaw. Kakanta ako bukas. Ay, sorry, hindi na lang. Ganon tayo sa Panginoon. Amen? Ulitin ko. God is not a human that He should lie. Not a human being that He should change His mind. Does He speak and then not act? Amen? Praise God. Hallelujah. Nung nagkasakit ka ba, sinong natamaan dito ng COVID? Diba? Ano sinabi ng Panginoon? Pagagalingin kita. Di ba pinagaling tayong lahat? Amen? So sinungaling ba ang Panginoon? Hindi. Nung nagka-COVID tayo, nung nandun tayo sa
sa hospital, dasal tayo ng dasal, wala tayong hawak kundi Biblia, di ba? Sino dito naka-experience nun? Walang ibang tinawag kundi ang Panginoon. Amen? Pero anong nangyari after ng pinagaling ng Panginoon? Nakalimutan ng Panginoon. Kaya sabi ko nga, siguro, kaya tayo pinadalhan ng ganitong sitwasyon ngayon kasi hindi tayo nagising. Amen? Noong COVID. Baka ngayon magising na tayong lahat. Amen? Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Napakabuti ng Diyos! Amen! Amen! Saan ka ba? Maglingkod ako sa Diyos na tapat sa akin. Amen? Kahit anong mangyayari. Amen? Kahit anong sasabihin ng tao. Amen? Walang makakapaghadlang. Amen? Sa pagsunod at sa paglingkod natin sa Panginoon. Amen? Praise God. Kaya wala na tayong dapat idahilan pa. Amen? In verse 20, I have received a command to bless. He has blessed and I cannot change it. Sabi no, napakaganda dito. Ang utos sa akin sila'y pagpalain. Ang pagpapala ng Diyos, di ko kayang bawiin. Ito ang salita ng Panginoon. Ito ang pangako ng Panginoon sa atin. Amen? Kaya dapat masaya tayo. Masaya tayo sa Panginoon. Amen? In Isaiah 46 verse 10 to 11, sabi dito, sa simula pa'y tinakda ko na at aking inahayag kung ano ang magaganap. Amen? Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Napakabuti ng Panginoon! Amen? Hallelujah. Sorry, meron palang ano. Amen? Sabi dito, I make known the end from the beginning, from the ancient time, what is still to come. I see my purpose will stand, and I will do all that I please. Amen? From the east I summon a bird or prey from a far of land, a man to fulfill my purpose. What I have said, that I will bring about what I have planned. Amen? That I will do. Amen? Napakaganda ng salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsabi nito at tiyak na matutupad. Amen. Hallelujah. What is the message of God for us today? Amen. That remember that the one who called you is faithful. Amen. Lahat ng sinasabi ng Panginoon ay magaganap at magaganap. Amen. Hallelujah. What He declares over your life still remain today. Amen. Tama po ba? You have only to choose two. Dalawa lang. Blessed, blessing, or curse. But it is your choice kung saan ka doon sa dalawa. Amen. But of course, the one that we are serving, He is the God of blessing. Amen. Hindi sumpa ang dala sa atin. Amen. Hindi tayo ipinanganak at hindi tayo lumabas para sumpain ng Panginoon. Nilabas tayo sa mundong ito para pagpapalain at pagpapalain ng Panginoon. Amen. Para magiging pagpapala ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. That's why God's plan don't shift with circumstance. Your pain has a purpose, not even your hardship. Every struggle is not a punishment. Amen. All your downfall, not all your downfall is a failure, but they are meant to build you up. Amen. Kaya pala minsan, inaalaw ng Lord na madapa ang lahat. Kaya pala inaalaw ng Lord na tayo'y mawalan. Kaya pala inaalaw ng Panginoon na tayo'y masaktan. Ito pala, God is preparing something new for you. Para sa akin. Amen? Tama po ba? Dahil pag nasa Panginoon tayo, magkaroon tayo ng bagong buhay. Amen? Di lang bagong buhay. Minsan bagong puso.
nag-iiba yung puso natin, di ba? Bagong isip. Amen. Hallelujah. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Tama po ba? Hindi lang pwede tayong hindi lang baguhin ang sabihin mo lang, nagbago lang ang mo. No, lahat babaguhin at babaguhin ng Panginoon. Because sabi ng Panginoon, the old has gone and the new has come. Pag nasa Panginoon ka, lahat bago sa'yo. Amen. Pati ugali mo, magbabago at magbabago sa Panginoon. Your hardship is not a punishment, but it is a preparation for a blessing. Kaya napakabuti ng Panginoon. Yun naman pala Amen. Yun naman pala ang purpose ng Panginoon. Pero sobra kayong malungkot, no? Kung ang pangako ng Panginoon, yung inyong mga pinagdadaanan, amen, preparation sa pagpapala, pero sobrang lungkot na lungkot kayo. Amen? Hallelujah. Sabi, because God wanted to make the unchanging nature of His purpose very clear to the ears of what was promised. Amen. Tagapagmana ba tayo ni Kristo? Amen. Wala bang tayo wala bang pamana ang ating mga magulang sa atin dito. Pero alam nating may pamana tayo sa langit na naghihintay sa atin. Amen? Kaya dapat magsaya tayong lahat. Amen? Praise God. Hallelujah. Parang napakaseryoso ko dito, no? Dapat lang talaga seryoso tayo sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen? Sabi dito, napakaganda ng salita ng Lord, pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kanyang pinangakuan. Oh, sweet ng Lord, no? Kaya huwag kayong maniwala sa mga katabi niyong nangangako sa inyo. Hindi yan totoo. Pero ang pangako ng Panginoon ay totoo. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise God. Sabi dito, upang ipakita sa kanyang pinapangakuan na hindi nagbabago ang kanyang layunin. Amen? Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Amen? Praise God. Napakaminsan kasi napakaganda na sinasabi ni kapatid no? Praise God. Pero sabi dito, praise God, napakabuti ng Panginoon. Kaya dapat tayong magsaya. Dahil mabuti ang Panginoon. In verse 18, God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we know have played to take hold of the hope set before us. May be greatly encouraged. Amen? May be greatly encouraged. Amen? So, sabi ng Panginoon, amen, ang kanyang pangako at sumpa, kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga, panatag ang loob na umaasa sa mga pangako ng Panginoon. Amen? Sabi dito, dalawang bagay na ito ang kanyang pangako. Dalawang bagay na pangako ng Panginoon. Kung aalis ka sa Panginoon, sumpa ang aanihin mo. Kaya wala tayong choice sa Panginoon. Amen? Kailangan na natin manatili sa Panginoon. Kailangan nga nating sumunod sa Panginoon. Kailangan nating magpasakop sa Panginoon dahil dalawa lang daw, sumpa at pagpapala. Pag aalis ka, sumpa. Hindi lang minsan sumpa, kasumpa-sumpa. Amen? Praise God. Amen? Kaya wala tayong choice, wala tayong lusot sa Panginoon. Amen? Kasi dalawa lang ang dala ng Panginoon, sumpa at pagpapala. Mamili ka. Amen? Hallelujah. God's calling and His purpose stands forever. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Ang pangako ng Panginoon, firm and secure. Amen? In Malachi chapter 3 verse 6, Malachi chapter 3 verse 6, for I am the Lord, I do not change. Amen. Therefore, you are not consumed, O sons of Jacob. Amen. So it means God is unchangeable in His mercy and purpose. Amen. Ganon kabuti ang Panginoon. Amen. Unbreakable calling. Amen. God's calling cannot be broken. Amen. By pressure. Amen. So, ibig sabihin, hindi daw nasisira ang ating paglilingkod, ang panawagan ng Panginoon sa pressure. Pressure ka ba sa boss mo?
Amen? Lagi ka bang pinang-overtime? Lagi ka bang puyat? Pressure ka ba sa trabaho mo? So, ibig sabihin, yung panawagan sa Panginoon sa buhay mo, hindi dapat. Amen? Amen? Masisira sa pressure sa trabaho, sa sakit, sa tao. Amen? Kasi minsan, amen, yung mukha lang ng kapatid, ayaw magsimba, ayaw makita si kapatid. Amen? Pressure sa trabaho. Amen? Hallelujah. Pero sabi ng Panginoon, ang kanyang nasisimulan ay kanyang tatapusin. Amen? Kung hindi mo pa nararanasan ang pagpapala ng Panginoon, hintayin mo. Huwag kang umalis sa presensya ng Panginoon. At mararanasan at makikita mo. Hindi mo lang makikita, malalasap mo ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Praise God. In Hebrews chapter 10, verse 23, let us hold unswervingly to the hope we profess, for He who promised is faithful. Amen? Tama po ba? Sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa atin. Kaya in Philippians chapter 1, verse 5 to 6, because of your partnership in the gospel, from the first day until now, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to the completion until the day of Christ Jesus. Kaya tatapusin at tatapusin ng Panginoon ang kanyang nasimulan sa buhay mo. Amen? Kaya ako excited ako kung ano-ano ang kasunod. Dapat kaabang-abang ang gagawin ng Panginoon. Amen? Praise God. Hindi yung parang, Lord, pagising mo pala sa umaga, Lord, ano na naman to, Lord? No, parang ganon. No, dapat kaabang-abang ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Praise God, excited ka. Sino naman kaya magbigay sa akin ng ulam ngayon? Amen? Sino naman kaya ang tatawag sa akin, magbigay sa akin ng ano ngayon? Di ba, dapat napakaliit sa maliit na bagay, ipasalamat mo sa Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Praise God. Kasi minsan, yung mga bagay napakasimple lang, parang nade-desire ka, parang gusto kong kumain ng biko. Magulat ka, pagpunta mo sa church, may nagdala ng biko. Amen? Sinabi mo pa lang, maliit na bagay, pero it is really true. Sabi ko nung Wednesday, tumawag magluluto ako ng biko. Kapag doon sa church, may nagbigay, alam ko yan, kay madam yan. Hindi kay madam, akin yan. Ha? Sa'yo yan. Kaya parang nakakagulat, no? Parang sinabi mo lang, nagkakatotoo na kaagad. Sabi, isa din sa example ko nung nakaraan, sabi niya, parang, di ka nagbumili ng mango, mami? Sabi ko, hindi. Tapos, pagkagabi, mayroong mango, galing pang Pilipinas, imported, di ba? Kaya ganun kabuti ang Panginoon. Mabubuti ba ang Diyos? Mabubuti ang Diyos. Nakakasimple lang. Pero maamis at maamis ka sa ginagawa ng Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, no, in Romans chapter 8, amen, verse 28 to 30, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Anong plano ng Panginoon sa ating lahat? Pagpapalain ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Amen. And those He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Amen? Hallelujah. Hindi na nakikita, amen, ang luma mong pagkatao. Amen? Tama po ba? Kung tayo dati, no? Malayo pa lang tayo, parang lumiit na yung mundo ng kapatid na nakakita sa'yo, parang tumakbo na doon sa kabila. Pero no, napakalayo pa ni kapatid, tumakbo ka na para habulin ang kapatid mo. Kasi alam mo, amen, hallelujah, na ang kapatid mo, amen, ay dala niya si Kristo. Nag-glorify na ang Panginoon sa buhay natin. Amen? Hallelujah. So what is the truth in this word? God will finish what He started. At alam natin, amen, tatapusin at natatapusin ng Panginoon sa lahat ng mga buhay ng Kanyang mga tinawag. Amen? Lahat tayo ay tinawag ng Panginoon at alam ko, lahat sa atin, amen, nagsisimula na ang Panginoon. Amen?
Maybe yung buhay mo ngayon under construction pa kasi daming lubak-lubak na kailangan pang i-fill in ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Diba? Diba para sa atin sa Pilipinas, pag malapit ng butuhan, ang daming lubak-lubak na kalsada, no? Amen? Para kunwaring aayusin nila, pero sila yon, tao yon. Amen? Pero ang Diyos, ang kanyang nasimulan, amen, kung may construction man ngayon na ginagawa ang Panginoon sa buhay mo, at alam ko, at alam nating lahat na si Lord ang magtatapos nun. Amen? Kung may mga butas man yan, pipiliin niya ng Panginoon. Kung butas man ang bulsa nyo, I believe, amen, napupunuan niya ng Panginoon. Ganon katapat ang Diyos sa atin. Amen? Kaya in Job chapter 42 verse 2, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Amen? So, ibig sabihin, walang makakapigil sa lahat ng plano ng Panginoon sa buhay nating lahat. Amen? God's schooling and plan are unstoppable. Amen? Walang sinumang makakapaghadlang. Amen? Sa darating, even bagyo nga, walang pwedeng, Amen? Sino bang nagpapadala ng bagyo? Ang Panginoon. Sino bang nagpapadala ng baha? Ang Panginoon. Pero sa atin, naniniwala at nagtitiwala sa Kanya, baha ng pagpapala ang raragasa sa atin. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon. Amen? Walang makaprevent. Amen? Walang pwedeng maghadlang sa gagawin ng Panginoon. Sa Kanya daw lahat ng balak, walang pwedeng maghadlang. At yun daw ay Kanyang tutuparin. Kaya in 2 Timothy chapter 1 verse 9, He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Napakasarap, no? Mamuhay na may Panginoon sa biyaya at sa habag ng Panginoon. Hallelujah. Wala kang ginawa dahil ginawa na ng Panginoon. Wala kang gagawin. Amen? Dahil ginawa ng Panginoon. Tinapos na ng Panginoon. Hintayin mo lang. Masyado lang tayong advanced. Masyado lang tayong excited. Amen? Hallelujah. Pero alam ko at naniniwala ako may gagawin at may gagawin ang Panginoon. Kaya sabi dito, no? At sa kagandahang loob sa simula pa, ito ay binigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Kaya sabi dito, in 1 Peter chapter 5:10, and the God of all grace who called you to His eternal glory. Amen. In Christ, after you suffered a little while, amen, will Himself restore you and make you strong, firm and steadfast. Amen. Masaya ba kayo dyan? Amen. Amen. Napakaganda ng panawagan sa atin ng Panginoon. God's calling is eternal, full of grace, rooted in His purpose. Amen? Kaya lahat ng purpose, all purpose. Amen? Amen? Masakit man yan. Amen? Nahihirapan ka man, plano ng Panginoon yan. Amen? Bakit? Para hindi ang sarili mo ang maitaas, kundi ang grasya ng Panginoon. Amen? Tama po ba pag mawalan ka ng trabaho? Amen? Pag nawalan ka ng pera, pag nawalan ka ng lahat-lahat na, amen? Diba? Hindi ka naman tumakbo sa iyong kapatid, hindi ka naman tumakbo kung saan. Amen? Lagi kong sinasabi, hindi ka naman, diba, pag nawalan ka ng trabaho dito, hindi ka naman tumawag sa iyong pamilya sa Pilipinas, padalhan mo ako dito, wala akong pambayad ng bahay. Sino nagpro-provide? Si Lord. Naniwala ba kayo dyan? Amen. Amen. Kaya sino ang, walang lugi sa Panginoon, tama po ba? Amen. Pag naglilingkod ka, hindi ka lugi sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, in Ephesians chapter 4 verse 1,
I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Tinanggap niyo na ba ang pagtawag sa inyo ng Panginoon? Amen. Dapat tanggapin natin. Amen. At dapat ipapamamuhay na natin na tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi dito, no? Sabi, kaya't ako'y nakiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Tayo ay tinawag ng Diyos. Kaya tayo ay magpakabanal dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay banal. Amen. So since God's call never change, amen, kung talagang ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon ay hindi nababago, hindi, walang pwedeng pumigil niyan. Amen. So dapat, amen, tayo ay lumakad. Amen. We need to walk in obedience to God. Amen. Walk in His purpose. Ano ba ang plano ng Panginoon? To do the will of His Father. Amen. Praise God. Ano ba ang will ng Panginoon? Ano ba, 'di ba? Sabi nga no? Sabi ng salita ng Panginoon na hindi daw tayo nabubuhay sa tinapay lang, bagkus sa salita ng Panginoon. Same thing sa sinabi ni Jesucristo. Amen. My food is to do the will of my Father. Amen. Sino ba ang tatay natin? Si Kristo. Si Lord. So we need to do. Amen. Kung ano ang nasimulan ng Panginoon, tatapusin at tatapusin natin. Amen. Hindi nyo ba napapansin? Kung ano ang nangyari noon, nangyari na naman ngayon? Amen. Dahil marami pang gustong abutin ang Panginoon. Amen? Kaya sabi dito, no? Hallelujah. What God calls, He sustain. Tinawag ba tayo ng Panginoon? So, isusustain ng Lord ang lahat ng ating pangangailangan. What God start, He will complete. What God's promise, He will performs. Amen? Kaya ang final na panawagan sa atin ng Panginoon, don't give up. Your calling still prevail. Kahit nahihirapan ka, kapatid, huwag kang sumuko. Amen? Don't compare your purpose. Amen? Your purpose, your calling is still unique. Magkaiba tayo ng panawagan. Amen? Sabi nga no, huwag mong ikumpara ang sarili mo sa iba. Bakit daw? Bakit daw hindi natin kailangang ikumpara ang sarili natin sa iba? Amen? Sabi niya, don't compare iba ang calling mo sa calling nila. Amen? Comparison bring discouragement, but God created you with a unique assignment. Amen? Kaya ganun ang panawagan sa atin ng Panginoon. So ang final na panawagan ng Panginoon sa atin, do not quit. Your God is faithful. Amen? Kahit hindi mo makita ang resulta ngayon, kahit hindi pa natin nakikita, amen? Naniniwala ba kayo may ginagawa ang Diyos ngayon? Amen? May ginagawa at may ginagawa ang Panginoon sa atin. Amen? Kaya dapat sa atin tuloy-tuloy ang paglakad. Amen? Dahil ang ating paglakad na ito ay biyaheng langit. Amen? Hallelujah? Dapat mas excited pa tayo, di ba? Kaya in Romans chapter 8 verse 39, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God. Amen? Kahit anong pagsubok daw, hindi ka mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Kaya daw tayong lahat ay may lakas na magpapatuloy. Kahit nahihirapan ka, amen? Nagpapatuloy ka sa Panginoon. Nagpapatuloy ka sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Kaya sabi nga, no, dito sa Romans chapter 37 verse 8. Hallelujah. Hindi sa lahat ng mga ito tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Amen? Sapagkat natitiyak kong walang magkapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig.
kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, amen? Ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan o ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo Jesus. Amen? Napakabuti ng Panginoon. Walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa panawagan ng Panginoon. Kaya naniwala ba kayo doon? Amen? Na ang lahat ng nasimula ng Diyos ay tatapusin ng Panginoon. Ang lahat ng Kanyang itinawag, amen, isusustain ng Panginoon ang ating mga pangailangan. Amen? Kaya tayong lahat ay tumayo. Amen? Hallelujah. Praise God. Praise Jesus. Lord, thank you Lord for today. Thank you Lord sa iyong mensahe. Tunay nga Ama na ikaw ang Diyos na tumawag sa bawat isa. Ang Diyos na pumili sa bawat isa. Lord, your calling is truly, Lord, firm and secure. Lord, we believe, Lord, hallelujah, that the foundation that we have right now, hallelujah, is a solid foundation because we are founded, hallelujah, with the love of Christ. Hallelujah. Lord, salamat, Lord, hallelujah, sa pundasyon na binigay mo po sa amin. Sa bigay mo sa amin, Ama, ng iyong bugtong na anak upang tapusin ang lahat ng iyong naumpisahan sa buhay ng bawat isa. Kaya Lord, wala kaming gagawin, Ama, kundi abangan namin, hallelujah, ang mga pangako mo sa amin. Dahil ang lahat, hallelujah, ang lahat mong nasimulan ay iyong tatapusin. Lord, kung hindi nahirapan man ang bawat isa sa amin, Lord, hallelujah, naniniwala kami, Ama, hallelujah, 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 na ginawa mo ito, Ama, upang kami, Ama, ay iangat. Upang kami, Ama, hallelujah, ay bigyan ng panibagong buhay. Upang bigyan kami, Ama, ng hindi lamang, Ama, bagong buhay, kundi magkaroon kami, Ama, ng pag-asa, puno ng pag-asa, hallelujah, na sa huling araw, Lord, hallelujah, sa iyong pagbabalik, kaming lahat, Ama, ay makasama sa iyong kaharian. Kaya, Lord, salamat sa panawagan mo sa amin, Lord. Tunay nga, Ama, na ang panawagan mo ay hindi nagbabago. Tunay ang iyong panawagan, Ama, hallelujah, hallelujah, ay walang makapaghiwalay sa amin sa iyong pag-ibig, Lord. Kahirapan, kaguluhan, hallelujah, problema, sitwasyon, sakit at karamdaman. Walang sinuman ang makapaghiwalay sa amin sa iyong habag, sa iyong grasya at sa iyong pag-ibig. Lord, salamat, Lord, sa oras na ito. At patuloy, Ama, na pagpalain mo, Ama, hallelujah, ang ministry na ito na pinagkatiwala mo sa mga lingkod mo. At salamat, Lord, sa buhay ng mga lingkod mo, sa mga anak mo na nandito ngayon, Lord. At salamat, Lord, sa Abu Dhabi. Hallelujah, GCKC Abu Dhabi ng patuloy, Ama, hallelujah, na lumalakad na ayon sa iyong kalooban, na ayon sa iyong mga plano. Dahil ang iyong plano, Ama, hallelujah, hallelujah, ang magandang plano mo sa bawat isa sa kanila, hallelujah, ay katugumpayan sa kanilang mga buhay. Ang mga plano mo sa kanila, Ama, hallelujah, hallelujah, ay pagpapalang, hallelujah, matatanggap nila sa pagdating ng panahon, Lord. Alam namin at alam nila, Ama, na ang kanilang paglilingkod sa iyo, Ama, ay hindi lingid sa iyo, kundi ito, hallelujah, ay nakatala, Ama, sa iyong libro. Hallelujah. Lord, kaya Lord, sa oras na ito, tinataas ka namin at binabalik namin sa iyo ang masaganang pagpapala, masaganang pagpapasalamat. Ito, Ama, ang aming samot dalangin in Jesus' name.